Nagulat pa siya nang dumating kinagabihan sa mansyon si Pilar. Ipinasundo na ako ni Alvin, iha. Wika nito na nasa silid na niya si Pilar. Iniwas sa matandang babae ang mga mata sa kanya. Oh, tiya. Niyakap niya ito. Ikinalulungkot ko, Ann, pero nang magagawa ko, hindi na atin ang niyugan, ganun din ang villa. Pinagtapat sa aking lahat ng ama mo ginawa isang buwan matapos ng ipagkatiwala kay Alvin. Ipinagbili, tiya. Mapait niyang sabi. Dinampian ni Pilar ng panyo ang mga mata. Nung una pa lang na makausap ko si Alvin, hindi ko na alam ang gagawin, Ann. Kinakabahan akong anumang sandali dumating sa villa ito upang basta kanilang pagbayarin sa parang hindi ko maisip kung paano. Pero sa panahon yun, wala akong nakikita at narinig dito kundi concern para sa mga pangangailangan mo. At nang sabi niya sa aking pakakasalan kanya, natuwa ako, iha. Hindi ako pakakasal sa kanya. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Ann, pero hindi ba mas mainam ang ginawang to ni Alvin kaysa kung ba sa kanilang gawing hindi nito gustong isatinig ang matagal nang pinangangambahan ng araw pa. Pareho lang yon, tiya. Ano bang kaibahan ng marriage vow at ang wala noon? Iisa rin ang suma total. Nagbabayad siya ng katawan niya. At bakit patatali siya sa kasal? Ngayon magagawa niya magbayad ng hindi pa kakasal dito. At pagkatapos sa isang buwan malayo na siya mula rito. Tumalim ang mukha ng dalaga. Isang plano ang nabuo. Hindi ako pakakasal kay Alvin. Tiya? Determinado niyang sabi. Hindi mo magagawa yon, Ann. Ani Pilar na kinakitaan ng weariness ang mukha. Hindi papayagan ni Alvin yon. Magagawa ko. Kinabukasan, pagdating ni Alvin mula sa opisina, sinundan niya to sa study nito. Have you decided to marry me? Sa lubong nito na nasa malaking pinto na lamang siya. Maingat na sinara ng dalaga ang pintuan ng study. Alvin was sitting behind his desk, formidable as always. Sa buong buhay niya wala siyang nakatagpong tulad nito. Arrogant and ruthless, so sure of himself. Tumikim muna siya. As a matter of fact, I have decided the contrary. Nakikita niya ang paniningkit ng mga mata nito pero hindi nagsalita. Nagpatuloy siya. Babayaran kong dapat bayaran pero hindi ako pakakasal sa'yo. You can claim repayments whenever you wish to. Buong tapang niyang sinabi. Nasa malapit pa rin siya sa pinto at napaatras siya, sumandal dito para kumuha ng lakas. Nanginginig ang mga tuhod niya. Si Alvin matiim na nakatitig sa kanya na kung ano man ang iniisip, hindi niya mahulaan. Kanina sinabi nito sa akin, mananatili ako sa iyo sa loob ng isang buwan and fill your bed. Bahagyang tinaas niya ang mukha. I will give you an offer, Alvin, kasama pati interes. I'll stay with you for 6 weeks. Tiyakin mo lang na malayo na ako pagkatapos ng panahon yon. Why? Napapikit siya sa monosyllabic na sinabi nito. Kinakabahan siya sa tono nito. You don't really want to marry me. You are just being honorable. Hindi lang tulad ko ang gugustuhin mong maging asawa at ipakilala sa lipunang ginagalawan mo. I am way out of your league, Alvin. Isa pa, sobra-sobrang kabera ng lifetime sa piling mo sa halagang inutang ng daddy. Kung saan siya kumuha ng lakas ng loob sa mga sinasabi, ewan niya. Is that really what you want, Ann? Tanong ng binata makalipas ang ilang segundong pagtitig sa kanya. Blanko ang mukha. Natiti ako. Tinaas niya ang mukha bilang pagdiriin. Submissively? No, I don't think so. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng binata. Sumandal sa civil chair. You are not very consistent. You cannot expect me to submit willingly to your lust, Mr. Marbella. Pagalit niyang sinabi. Nawala ang kaba sa dibdib niya sa nakikita ang ngiti sa mga labi nito. Married or not, I will not submit myself willingly. Meaning I have to use force? Doon siya kinabahan sa sinabi nito. Naranasan na niya kahapon niyon. I intend fighting you every step of the way, Alvin. Sa literal na paniningil, hindi mo gustong magbayad ng utang, Ann? Sarkastikong sabi pa nito. Ang daddy ang may utang sa'yo, hindi ako. And we're back to square one. Bagot nitong sinabi. Hindi ako pakakasal sa'yo. Matigas niyang sabi bago lumabas ng library. Di matiyak ni Ann kung paano siya nakatulog sa dami ng iniisip niya ng gabing iyon. Alvin? Mulalas niya nang maaninag sa liwanag ng nightlamp ang binatang nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Naka-silk robe ng kulay asul. Napabangon siya at napasandal sa headboard. Anong ginagawa mo rito? To exact my first partial payment. Walang anumang sagot nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. She was not expecting it to happen very soon. Bumangon ang panik sa dibdib niya.
Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano pagkakanda ng pagkakataong to. Scared, pussycat? You will have to rape me, Alvin? Nagkakandautal siya. Then rape it is. Walang anumang sinabi nito. It would be an experience. Ano sa palagay mo? Ang mga daliri pinaglanda sa pisngi niya. Nanlaki lalo ang mga mata ng dalaga. Hindi pinansin ang pananayon ng balahibo sa mukha sa karas na iyon. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi mo magagawa yon. I can, and I will. Nakangiting sagot nito na inabot siya at kinabig. Bitiwan mo ko? Piglas niya at sa abot ng kanyang makakaya, tinulak niya si Alvin at tagtangkang bumaba ng kama. Subalit may rahas siyang naihigang muli nito. You wanted this kind of game, hindi ba, Ann? Wika nito bago siya siniil na maring halik sa mga labi. Sinikap niyang kumawala subalit mientras niyang magagawa iyon. Dumiin ang bibig ng binata sa kanya, his teeth hurting her mouth that she moaned in pain. Damn you, Alvin! Hiyaw niya nang pakawalan nito ang mga labi niya. You have chosen it this way, babe, he said huskily. Ang mga kamay nasa strap ng nightgown niya at ibinababa ito. Tinataas naman niya tong pilit. Impatiently, pinunit ng binatang manipis na pantulog ng tuloy-tuloy. Oh my! Bulalas ni Ann sa sindak. Don't worry, we'll buy another one. Walang anumang wika nito, at di pa halos nakakabawi ang dalaga ay ang panties naman niyang binababa nito. No! Pero walang silbi ang sigaw niya. Walang anumang inihagis ng binatang underwear niya sa sahig, then roamed his eyes over her body. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Natutulog siya at masamang panaginip lamang lahat ng to. Subalit hindi panaginip ang mga labing naglalakbay sa katawan niya. Hindi rin panaginip ang mga kamay nitong gumagawa ng masarap na landa sa mga erotic places ng katawan niya. At hindi rin panaginip ang nararamdaman niyang kakaiba. At di niya gustong maramdaman yon, so she started fighting back. I don't want to hurt you, babe, so stop fighting. Hindi! Sigaw niya kasabay ng pagtaas ng binti upang tuhurin ng binata. Sinabi ko na sa'yo hindi mo magagawang madali lang. She cried when his mouth closed on one breast and gave it a painful bite that she stopped fighting. Her eyes wide. Tinaas ni Alvin sa ibabaw ng ulo niya ang braso niya. Di niya alam kung anong dapat na mga ibabaw sa mga nararamdaman. Sa ilalim ng sakit sa ginawa ni Alvin, may kakaibang sumisingit na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Don't do this, Alvin. Nakikiusap na ang tinig niya. Subalit muling inangkin ng binata ang mga labi niya. This time kissing her softly, tenderly. Napahugot siya ng paghinga when he teased her lower lip by nippling it gently. Nagdidigmaan sa isa't isang damdamin at isip niya. Gentle or rough, may pinupukaw na damdamin sa kanya si Alvin, and she should be shocked sa obvious arousal nito, pero nagdadalawang tao siya. Nagdadagdag lang ito lalo ng kakaibang damdamin. Ilang beses na ba siyang nahalikan ni Rob, at ang ilan doon bukal sa loob niya, pero di nagawa ni Rob ang nagawa ni Alvin ngayon. O marahil dahil hindi nagkaroon ng ganitong tsansa ang kasintahan. And she's supposed to hate this man. At hindi niya gustong tanggapin ang halik nito, but his lips are? Napasinghap siya. Then she moaned. Kung sa galit sa sarili o sa binata, hindi na niya matiyak. Gusto niyang manatiling hindi kumikilos at hayaan na lang si Alvin sa ginagawa nito, pero imposible yon. At sa tansya niya, higit nitong alam kung nasan ang pleasure spots ng katawan niya. Silent tears slipped down its cheek nang dahan-dahan bumaba ang mga labi nito. She must hate him and not enjoy his assault, pero hindi yun ang nararamdaman niya. She was almost mindless with pleasure nang iwan nito ang katawan niya at tumayo. He silently discarded his clothing habang ang mga mata hindi humiwalay sa kanya. Kung araw lang kitang-kita sana nito ang pamumula niya sa walang anumang paghuhubad nito sa harapan niya. He was trim, tight and hard, and all muscles, and she shivers a little. You're blushing, he teased. Nanunuyo ang lalamunan niya at wala sa loob na napatingala sa night lamp. Paano nito nakita yon? When he joined her again, hindi na alam ni Ann kung ano mga kasunod na pangyayari. Pero iisang tiyak, she was not raped. She did not fight back. She was hurting pero mga binubulong ni Alvin sa kanya at ang infinite gentleness nito pumawi sa anumang sakit na nararamdaman niya. And he took her to a place na kahit sa panaginip, hindi niya alam na mararating. And that she almost stopped breathing. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumayo sa kama si Alvin. Walang anumang muling dinampot ang silk robe sa carpet at isinuot. Kung gusto mong sabihin kay Pilar na binigay mo ang paunang bayad, nasa sayo na yon.
Wika nito sa kalmanteng tinig. Napapikit siya. She felt so cheap. Cheap? No. 2.5 milyon. Definitely not. Pinalakas niyang loob dahil sa matinding pagkapahiya. Ikaw ang may gusto nito. Ani Alvin na tinali ang roba. You made it so cheap. Natila nahuhulaan ang iniisip niya. Inabot niya ang kumot at tinakip sa katawan. What difference does it make? Ang marriage contract ba ginagawang honorable ang ginawa mo? She said bitterly. Ginawa natin. Pagtutuwid ng binata. Definitely with the sanctity of marriage, love-making can be. Love-making? Marahas niyang agab. You call that love-making? We screwed, Alvin. Yun ang alam niyang pantakip sa embarrassment. Sa isang iglap na sa tabi niya na ulit ang binata at maring nakabaon sa braso niya ang mga daliri nito. Talk like that again, Anne. At makikita mo kung anong ginagawa ko sa mga babaeng ang tila pusang gala. Napangiwi siya sa sakit at tila baka nitong mga kamay sa braso niya. His eyes hardened in anger na bahagya siyang kinilabutan. Nasasaktan ako. Binitawan siya nito sa marahas na paraan. Cut the hypocrisy, darling. Pero ano yan ito? First-timers usually do not enjoy it as much as you did. Magpasalamat ka. I thought not just my own pleasure but yours too. Malupit nitong sinabi at gustong mamatay ng dalaga sa kahihiyan. Natural instinct. Alvin? Sagot niya sa pagsisikap na mapanatili ang pride. But yes, gusto ko magpasalamat. You were very good. I could never had a better initiation, something that my friends and I are going to talk about. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade, kitang-kita niya ang pagtatagis ng mga bagang nito at pagtiim ng mga labi. He was very angry. Nararamdaman niya yun at sinikap niyang huwag na ipahalata ang takot. Pinuno ni Alvin ang hangin ng dibdib sa pagsisikap na huwag ko mawala ang galit. Isa lang gusto kong hilingin sa iyo, Anne. Ang alam ng mga magulang ko pakakasal tayo. Hindi ko gustong sabihin nag-iba ang plano. My mother is an old-fashioned respectable lady and expected me to marry an old-fashioned respectable woman with high morals. Napangwi ang dalaga sa direktang insulto at wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili. She will be shocked kapag nalaman niya ang ipinilit mo sa proposal ko. My mother is over 60 and very late na akong dumating sa buhay nila ng papa. Ang mama ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Natiti ako nung una na magugustuhan ka ng mama, but now I have doubts. Siguro nga tamang desisyon mong hindi tayo pakasal. Napatitig sa kisame si Anne. Tama nga ba ang desisyon niya? Ngayon niya gustong pagsisihan yon. Nagpatuloy si Alvin. You will be meeting them as previously arranged. Behave like an honorable fiancé. Wala akong intensong makilala sila. Pagalit niyang sagot. In 6 weeks' time, bayad na ako, and I'll be out of your life forever. Gagawin mo ang gusto ko mangyari, Anne. May warning sa tono nito. Do not push me to my limit or you will be really sorry. At anong sasabihin mo sa kanila pagkatapos ng 6 na linggo? Problema ko na yon. Gawin mo ang nararapat gawin. Hindi ako haharap sa kanila. Matigas niyang sinabi. Patuyang umiti ang binata. Oh yes, you will? Pagkasabi nun lumabas ng silid ang binata. Dumapa sa unan niya si Anne at umiyak ng umiyak. Bakit sa loob lamang ng ilang oras na nakilala niyang lalaking to, nagbagong biglang tahimik niyang buhay? Ano ang mangyayari sa kanya sa sunod na 6 na linggo? At paano sa sunod na pagkakataong maningal ng pautang si Alvin? Maningal ng pautang? Ano bang sinabi ni Alvin kahapon? A high-class whore, and worst of all, she enjoyed her partial repayment. Sa loob ng 2 araw hindi nagkikita sina Alvin at Anne. Sunod-sunod ang meeting nito ayon sa tiya niya na siyang kinakausap ni Alvin. Binibigyan ng instruction sa mga executives dahil aalis to ng ilang araw. Nagkakausap sila ni Rob sa telepono, ngunit hanggang doon lang. Mahigpit na pinagbirin ni Alvin sa mga gwardya sa lahat ng gate ng plush subdivision na yon na hindi ito papapasukin. At bagaman galit na galit ang binata, wala itong magawa hanggang sa magpaalam na lang sa dalaga na babalik na ulit ng San Marcos. Nakadama ng guilt si Anne na hindi niya magawang sabihin kay Rob na may nangyari na sa kanila ni Alvin. Ni hindi niya masabi itong wag itong mag-alala pagkatapos ng 6 linggo malayo na siya mula rito. Which is very stupid dahil di naman na siya tatanggapin ng kasintahan pagkatapos ang pagsawaan ni Alvin. 3 araw ay tinulungan siya ni Pilar na ipasok sa maleta ang mga gamit niya.
Bakit tiya? Ngayon ang alis ninyo ni Alvin patungong Baguio, Ann? Baguio? Naroon sina Don Andrew at Doña Marieta. Oh, marahang bulalas niya. Ayoko tiya. Ayokong makaharap ang mga magulang ni Alvin. Anong sasabihin ko sa kanila kung hindi ako pakakasal sa anak nila? Ipaubaya mo ang kay Alvin ang lahat, Ann. Natitiyak ko na alam nito ang sasabihin at gagawin. Ayokong umalis. Matigas niyang sinabi. Maliban gusto mong itali kita at buhatin papasok sa kotse. Si Alvin na sumungaw mula sa pinto. Napahugot ng paghinga si Ann. Hindi inaasahan ng pagdating ng binata. May kung anong tila paru-paro na naglalaro sa sikmura niya pagkakita rito. Bakit mo ako pinipilit na sumama sa'yo, Alvin? Bakit di mo nalang sabihin sa mga magulang mo na hindi matutuloy ang kasal natin? Anyway, hindi pa nila ako nakikita. Pangatwiran niyang pilit. You have met my father, Ann? Kung natatandaan mo. Sinabi ng papa na minsan ka nang dinanda ng daddy mo sa branch na pinamamahalaan nito at naroon ng papa ng mga sandaling iyon. He said you were barely 15. Paalala pa nito. Sandaling nagbalik sa isip ng dalaga ang pangyayari. Yun yung nagpilit siyang lumuwas ng Maynila dahil mahigit ng 2 buwang hindi dumadalaw sa San Marcos si Alonzo. And yes, pinakilala siya ng daddy niya sa isang matandang lalaki. Hindi niya na halos natatandaan yon. That was also the time na pinautang ng papa ang daddy mo. Napapikit ang dalaga roon. That was the very reason kung bakit siya narito sa sitwasyon na to. Noong araw na dumating ka dito, alam ng papa at mama dahil tinawag ko sa kanila. In fact, they were expecting us days ago. Di madaling sabing nagbago ka ng pasya. May warning sa mata nito ng sulyapan ng dalaga. Hihintayin kita sa kotse. Meron kang 10 minuto? Iha, si Pilar na makalabas si Alvin. Bakit kailangan na gawin mong mahirap ang lahat? Bakit di mo nalang tanggapin ang lahat ng bukal sa loob mo? Natitiyak kong hindi ka seryoso dyan sa sinasabi mong hindi ka pakakasal kay Alvin. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan sabihin sa tiyahin na nagdesisyon na niya ngayon na nagkaroon na ng paunang bayad. Muli, napangwi siya sa description na gamit niya. Mabilis siya nagbihis ng denims at t-shirt at inayos ang sarili. Pagkatapos pinakuha sa katulong ang maleta at bumaba. Walang imikan sa loob ng kotse ang dalawa. Nasa exit na sila patungong Baguio na magsalita si Ann. Bakit sa Baguio nakatira ang mga magulang mo? Kailangan ng mamang malamig na klima. Katunayan kakarating lang nila mula sa ibang bansa. May 3 linggo na halos. Sinulapan siya sandali ni Alvin. They only came back because of this supposed wedding. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. And how are you going to explain to them na hindi ako papakasal sa'yo? Naghibit ng mga balikat si Alvin. Sasabihin kong gusto mo ng longer engagement. Kahit anong maaari kong ipaniwala sa kanila. Anong gusto mong sabihin ko sa kanila? Sa papa, hindi ako gaano nag-aalala, pero hindi sa mama. Tiyakin mong bulaklak na rosas ang ipapakita mo sa kanya, darling. Muli ang sarcasm sa tinig nito. At akong bahala sa tinik mo pag tayo nilang dalawa. I hate pretense. Pareho tayo. Pero dahil ikaw ang may gusto nito, kailangan mo makipag-cooperate, if only for my mother's sake. Di na sumagot ang dalaga at tinuon ang mga mata sa daan. Sa loob ng 3 oras mahigit na biyahe, halos walang imika ng dalawa. Bagaman si Ann ay palakaw na sinusulyapan ng katabi. Kahit papano, hindi niya maiwasang hindi humanga sa lalaking to. He is definitely attractive kung hindi lang nagagalit. Wala sa loob na bumaba ang mga mata niya sa mga labi nito at bahagya siyang kinilabutan. Pumasok bigla sa isip ang unang gabing nagtalik sila at kung bakit bigla ay meron siyang kakaibang damdamin na lumukob sa pagkatao niya. Something hot and warm. Kanina mo pa ako tinititigan. Baling ni Alvin sa kanya sa pagkapahiya niya. Hindi niya inakalang alam nito ang ginagawa niya. Anong diferensya ng mukha ko? Nahimigan niya ang amusement sa tinig nito at naningkit ang mga mata niya. All my life I was wondering how the devil looked like. Now I know. Sarkasikong sagot pa niya. Isang malakas sa tawa ang pinakawalan nito, and she was amazed by the sudden changes in him. Alvin is definitely attractive in a rugged way, kung hindi lang sana laging nagagalit. Tell those cartoonists na naglalagay ng sungay at buntot sa tablo na kunin akong modelo.
Tinitiyak ko sa'yo, magbabagong paniniwala ng mga tao sa Diablo. They might even like him. Arrogant beast. Usal niya. Tawa pa rin ang sinagot ni Alvin sa inis ng dalaga. Binalik sa daan ng mga mata. Iniba ni Alvin ang usapan. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo huminto tayo sa isang cafe o di kaya sa isang fast food next town para kumain? Umiling siya. Hindi ako nagugutom. Isa pa isang oras na lang nasa Baguio na tayo. Gano'n na pala tayo katagal doon? Nagkibit ng balikat ang binata. Depende. Depende saan? Sa behavior mo, maaring isang buwan o mahigit. Sumimangot siya. Tiyakin mong makakauwi tayo na Maynila bago matapos ang term ng contract natin. Di sinagot ni Alvin yon at binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Makalipas ang isang oras, tinatahak na nila ang isang private road. Ito ang ikalawang pagkakataong nakarating ng Baguio ang dalaga at muli, hindi niya maiwasang di humanga. Sa nagtataas ang mga puno ng pino. Ang lamig at malilim na daan. Don't you know that you smell of pine trees? Ani Alvin sa kanya. Really? Hindi ko alam na amoy palot China pala ako. Humagalpak ng tawa si Alvin sa sinabi niya. Iniwas niya ang mga mata. Hindi niya gustong makita ni Alvin ang atraksyong hindi niya napigilan para dito. Alam mo ang ibig kong sabihin. Napangiti pa rin ito. Nawika? Forest freshness? Now you're talking na para ba akong isang airspray? Hindi niya na mapigilan ang bahagyang mapangiti. Nawala ang ngiti ni Alvin at nakatitig sandali sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin. She does not want to be friendly with this man. Malayo pa sila natatanaw na niyang isang malit na villa sa may itaas ng daan. Tipikal ang yari ng bahay sa klima sa Baguio. Napapaligiran ng nagtataas sa mga puno ng pino. Gawa mula sa adobe at kahoy. May attic sa itaas. May mga hanging plant sa lahat ng bintana at nagrayot ang iba't ibang mga bulaklak mula sa malaki at maliit. Ang gandang tingnan ng mga American roses sa lahat halos ng kulay. Bumusina ang binata at maya-maya pa isang boy ang nagbukas ng gate na bakal. Pinasok ni Alvin ang sasakyan, pinarada sa likod ng isang itim na Montero. Welcome to my rest house. Nakangiting wika nito. Inabot ang pintuan sa tabi niya at binuksan. Akala ko ba sa mga magulang mong bahay na to? Hindi naglalagay sa Pilipinas ang mama at papaan. Mula na magkasakit ang mama more than 3 years ago, halos sa ibang bansa na siya naglalagi. We have a house in Las Vegas, by the sea. One day, I'll take you there. Nangangako ang tinging binigay nito sa kanya. Umiwas ang mata ng dalaga. Hindi darating ang araw na yon. Marahil ay nakalimutan ni Alvin na 6 na linggo na sila magkakasama. Ngayon lang ako nakakita ng puno ng peras. Aniya na makalabas ng kotse at tumingala sa puno na nasa tabi ng bakod. Tao ka na ngayon, biro nito. Inawakan siya sa braso. Halika na sa loob. Gusto niyang hilahin ang kamay dahil tila napapaso na siya sa pagkakadikit na iyon ng mga balat nila nang mapuna na isang matandang lalaki na lumabas mula sa bahay. Alvin! Salubong nito at tinuon ng mata kay Ann. And you must be Ann, ang anak ni Alonzo? How beautiful you have grown, Iha? Nakangiting bati nito na nilahad ang mga kamay at kinulong doon ang palad niya. Kamusta po kayo? Kahit papano nakadama siya ng warmth sa pagtanggap ng matandang lalaki. Mabuti, Iha. Ikinalulungkot kung wala kami sa Pilipinas nang mamatay ang daddy mo, Iha. Ang mama, pa? Si Alvin na inakbayan papasok si Roxanne. Nasa dining, inaayos ang niluto ng kusinera. Kanina pa kayo hinihintay. Halina kayo. Nagpatiulang lumakad ng matanda. Kumawala sa akbay ni Alvin si Ann. Tinitigan siya ni Alvin. Remember to show only the rose, Ann? Bulong pa nito. So you have said. Formal niyang sagot. Kumaganda ang labas ng villa, lalo sa loob. Maliit pero maaliwalas. Simple pero may warmth. Makintab na palutsinang sahig at dingding. In colored prints and velvet lounge sa sala. Narito ng mga bata. Mariela? Si Don na tuloy-tuloy sa dining. Isang matandang babae na naka-wheelchair ang sumalubong sa kanila. May nurse sa likod ng sila na siyang tumutulak dito. Ngumiti ang matanda nang makita sila, lalo na nang matuon sa kanyang paningin. Why? You're very pretty. Wika nito na hinagod ng tingin si Ann na gustong mailang. Si Alvin hinalikan sa pisngi ang ina. You've seen her photograph, Mama. She's prettier in person, Alvin. Isa pa, bata pa siya sa larawan.
almost 3 years younger. Nagtatakang napabaling kay Alvin ang paningin ng dalaga. Pinakita ba ni Alvin ang larawan niya sa mga magulang? Subalit hindi sa kanya nakatingin ang binata, kundi sa kusinera at nilapitan to. Anong inihanda ninyo, Nana Luisa? Halika, iha, ani Donya kay Ann. Why don't you give this old lady a kiss? Oh, marahang bulalas niya tinampian ng halik ang matandang babae. How could Alvin think na magagawa niyang magtaray sa dalawang matandang ito? At dahil marahil walang warning mula dito, hindi niya magawang pakita ng hindi maganda ang matandang babae. She's warm and friendly and a beautiful woman sa kabila ng fragile look nito. Nakita niya kung saan minanan ni Alvin ang mga mata nito. Halina kayong kumain, anyaya ng matanda na itinutulak ang silya ng nurse. Hindi binibitawan ang kamay ni Ann. Si Alvin hinilang upuan para sa kanya at nang maupo siya, naupo ito sa tabi niya. Nakangiting tinitigan ng matandang babae si Ann. Napag-usapan na ba ninyo ng anak ko kung kailan nyo binabalak magpakasal, iho? Ho? Bulalas ni Ann. Isang tikim ang pinakawala ni Alvin. We haven't thought of the exact date, Mama. Pero marahil bago magkatapusan sa sunod na buwan? Marahas na sinulyapan ng dalaga si Alvin, pero hindi nito sinasalubong ang mga mata niya. Hindi na kailangan patagalin pa, iho. Gusto kong makita mga apo ko bago man lang ako mamatay. Mariela, bakit ba kamatayan ang sinasabi mo? Kasana ng pinag-uusapan. Si Don. Tinoon ng dalaga ang paningin sa harapan ng pagkain. Hindi alam ko anong iisipin at sasabihin. Sa kabila ng ines kay Alvin, nabaling ang isip sa kasimplihan ng dalawang matanda. Sinong mag-aakalang ang mga ito? Nagmamayari na isang international corporation. Pero tama ang mama ninyo, mga anak. Gusto naming makasal na kayo agad bago kami umalis pabalik ng Las Vegas. At inaasahan namin maging madalian ang pagbibigay niyo sa amin ng mga apo. Ani Don Andrew na kay Ann nakatingin. Hindi kayo maiinip, Papa, Mama. Anong maling ninyo? At bago kayo umalis babalik ng Las Vegas, malaman ninyong magkakaapo na pala kayo? Si Alvin na sinulyapan si Ann na biglang namula sa sinabi nito. Alvin, si Donya, in a shocked tone. At anong ibig mong sabihin sa sinasabi mong yan? Natatawang marahan ng binata. Nagbibiro lang ako, Mama. Look at the poor girl, namumula sa'yo. Sana hindi ka pumibigay sa kalokohan nitong anak ko, Ann. Don't let him charm you hanggang hindi kayo nakakasal. Oh, wag kayo mag-alala. Hindi alam ng anak ninyo ang kahulugan ng salitang charm. Wala sa loob at tuloy-tuloy niyang sinabi. Nagtaas kili ang matandang babae. Since when, Alvin? Ang alam ko nasa Karib ka pa lang. You were already using your charm with women. Hindi epektibo sa mamanugangan ninyo yon, Mama. She preferred a harsher way. Nilingon ang dalaga at binigyan ng warning look bagaman nakangiti. That is ridiculous. Sinong babaeng hindi gustong i-charm sila? Ano ang masasabi mo, Ann? Tumikim ang dalaga. Sinikap gumiti. Oh well, hindi po nagkaroon ng maraming pagkakataon si Alvin na may pakitang charming ways niya. Huminga na malalim ang matandang babae. Kung sa bagay, ang inyong yan ay isang long-distance love affair, kaya nga gusto kong makasal na kayo kaagad. Walang maisagot ang dalaga noon na nanatiling na kayo ko. Sana ngayon na sabihin ni Alvin na hindi nila gustong magpakasal agad. Hello, everybody? Anang tinig mula sa may pinto.